南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーカごまかしている。もしやこれが世に言う浮気。Ngayong araw, papakita ko sa inyo ang top 10 na pinakapopular na episode sa One Piece. Kaya kung mga kapwa nakakama ko kayo, gusto ko malaman nyo na sa content natin ngayong araw, papakita ko sa inyo ang top 10 episode sa One Piece na kung saan popular na di lang sa Pilipinas, pati na din sa buong mundo. Manatili lang kayong nakatutok para mapanood nyo lahat. At gusto ko din malaman ang inyong mga suggestions or mag-comment lang kayo kung sa tingin nyo meron akong nalimutan isama sa One Piece popular episodes na ito. Pero disclaimer lang mga kaotaku, ito ay galing sa ibang source at depende din sa tao kung ano nga ba ang mga episodes na tumatak sa kanila sa anime na One Piece. Pero dating gawi lang ulit mga kaotaku, mag-intro muna tayo. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Sa mga bago lang sa One Piece, ang anime na One Piece ay lagpas na ng 1,000 episodes. Kaya di malabo na may sarili-sarili silang mga favorite na episodes sa anime na to. Gusto ko muna magpasalamat sa gumawa ng anime na to, which is Seiichiro Oda or mas kilala sa Goda. Actually, ang One Piece para sa akin ang GOAT or greatest of all time ko na anime. Kayo ba? Ano ba ang GOAT nyo na anime? Comment nyo naman. Alam ko na may sarili-sarili tayong opinion, pero para sa akin, ang anime na One Piece ay andun na lahat. Mapa-politics, mapa-corruption, comedy, adventure, etc. etc. So, umpisa na natin sa number 10. Number 10. Ito ang Luffy versus Usopp. Hoy, それがキャプテンだろ迷うな Itong episode na ito, kaya nag-away si Luffy at Usopp ay dahil sa kanilang unang barko na si Going Merry. Dahil si Going Merry ay di na kayang lumayag pa. At pag ginamit pa nila to sa paghahanap ng One Piece, ay lahat sila mamamatay sa dagat. So dahil nga si Luffy kahit na ayaw niya, iwan si Merry ay wala siyang choice. As a captain, kundi pakawalan na nga itong si Merry. Pero si Usopp naman sabi niya na kaya niyang i-repair ng paulit-ulit itong si Merry para maayos sa tuwing nasisira ito. At ito din ang unang beses na kung saan nagkaroon ng away. Yung totoong away sa mga Straw Hat Pirates. Yung iba kasi 'di ba parang pikunan lang. プリンスって呼んでくれますねお二人ともプリンスぶっ飛ばすぞてめえ So dito na pumasok na hinamon ni Usopp si Luffy para sa isang duel. Pero alam naman natin magiging outcome nito na matatalo si Usopp. At umiyak nga itong si Luffy at sabing sobrang hirap ng ganitong sitwasyon. Sabay-sabi naman ni Zoro, magpakatatag ka. Ganyan talaga ang pagiging captain. Sino na ngayon ang aasahan namin kung pati ang captain ay humihina ang loob? At mapapanood nyo ito sa episode 236. Number 9. Ito ang Luffy versus Sanji. Ito ang episode na kung saan alam na ng mga nakamas natin dyan
kung ano ang nangyari dito. Dahil pinuwersa ni Sanji or mas kilala sa Vinsmoke Sanji sila Luffy na umalis ng Whole Cake Island dahil sinabi ng kanyang tatay na baka may mangyaring masama sa Straw Hat Pirates at kay Zeph na tinuring niyang tatay. オーナーゼン長い間クソお世話になりました Hindi sasaktan ng biological na tatay ni Sanji ang Straw Hat at si Zeph kung papakasalan niya si Pudding. At dun na sinipa ni Sanji si Luffy. At sinabi pa nga ni Sanji pagkasipa ay mag-impake na kayo mga mabababang uri na pirata. At dun na pinagsisipa ni Sanji si Luffy ng ilang beses. Pero di siya pinapalagan ng captain nila na si Luffy. Pinagsisihan ito ni Sanji dahil biglang nag-flashback sa kanya ang mga pinagsamahan nila ng Straw Hat Pirates. At sinampal nga siya ni Nami at sinabing paalam. Di na sana namin ginawa to. At biglang bumangon si Luffy at sinabing low class pirates? Alam ko napipilitan ka lang sabihin yan kahit di mo gusto. Huwag kang magsinungaling. Sa tingin mo mapapaalis mo ako ng ganun kadali. Kahit ilang beses mo ako pagsisipain at biglang nag-flashback na kung saan kinuwento ni Sanji ang tungkol sa All Blue kay Luffy. At biglang sabi ni Luffy, pag di ka bumalik, andito lang ako, namamatay sa gutom. Ikaw ang cook ng Straw Hats. Di ako kakain kung di mo luto. Kahit pa magutom ako or meron mang mga sibat na umulan sa akin, nandito lang ako at mag-iintay sa'yo. Di ako magiging king of the pirates kung wala ka. お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。 Naiyak din ba kayo? De joke lang. Mapapanood nyo ito sa episode 808 ng One Piece. Number 8, Zoro vs. King, The Conclusion. Ang episode na to ay nakatuon sa laban ni Zoro at King. At wala na akong masasabi pa sa episode na to. Pero talagang goosebumps lahat. Na may magandang animation, walang tapon na cutscene. At dito din tinanggap ni Zoro ang King of Hell. ってやろうじゃねえか地獄の王に Dahil sa paggamit niya ng mga cursed swords gaya ng Enma. At marami sa mga nakamas natin na alam na isa ito sa best episode of the year. I mean sa lahat, hindi lang sa One Piece. Isipin nyo, number 8 pa lang yan. Mapapanood nyo ito sa episode 1062 ng One Piece. Number 7, Zoro's loyalty to Luffy and ready to die for his captain. Itong episode ng One Piece ay sa pagtatapos ng Thriller Bark. Ito ang scene na kung saan pinagtanggol ni Zoro ang kanyang captain at iba pang mga Straw Hats sa warlord na si Kuma. At nagbigay si Kuma ng pagpipilian kay Zoro. Napapakawalan niya sila Luffy, pero ang kapalit ay kung willing ka ba kunin ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Luffy sa pakikipaglaban. At pumayag nga si Zoro at nilabas ni Kuma ang malaking bula at tinanggap nga ni Zoro ang sakit na nararamdaman ni Luffy. Kumbaga, to make it short, lahat ng sakit ni Luffy sa pakikipaglaban ay tinanggap ni Zoro at nalipat sa kanya, knowing na sugatan din siya dahil sa pakikipaglaban. And isa ito sa mga badass scene na kung saan ang nakakaalam lang sa ginawa ni Zoro ay si Sanji, Robin, at Brook. Pero nung nakita siya ni Sanji, ang nasabi ni Zoro, 何もなかった nothing happened. Mapapanood nito sa episode 377. Number 6, first appearance ng Gear Fort Bounceman. Ito naman ang episode na unang pinakita ang Gear 4 ni Luffy sa anime. Pero nakita na ito ni Rayleigh. Ngunit wala pa din laban si Luffy kay Rayleigh nung time na yon. Dahil sa haki at experience pa lang ay talo na siya ng kanyang mentor. Pinakita ito sa laban niya kay Doflamingo na kung saan di kayang talunin ni Luffy si Doflamingo.
gamit lang ang Gear 2nd at Gear 3rd. At tinawanan nga siya ni Doflamingo at sabi na anong magagawa niyan. Tignan mo nga katawan mo, parang ang bigat mo tignan. At bigla siyang sinapak ni Luffy. At doon na nagpatuloy ang laban nila hanggang sa natapos ito sa paggamit ni Luffy ng Gomu Gomu no King Kong Gun. Mapapanood ito sa episode 726. Bago tayo pumunta sa number 5, pakiclick naman ang subscribe button para maging updated kayo sa mga susunod na content na ilalabas ko. Malaking tulong din yon sa amin at gusto din magpasalamat sa inyo in advance. At ang number 5, Luffy confronts admirals to save Ace from the Marines. Ginamit ni Jinbei ang kanyang technique na Ocean Current Shoulder Throw para ihagis si Luffy kung saan malapit si Ace. Pero nakabantay ang mga admirals kung nasaan si Ace. At doon napunta si Luffy. Nagulat nga itong si Ace sa ginawa ni Luffy. Pati sila Garp at Whitebeard na mangha sa ginawa ni Luffy. Pero di pa nga malakas si Luffy para matalo ang mga admiral level nung time na yon. At sumigaw nga si Luffy na kukunin niya si Ace pabalik. Mapapanood nyo ito sa episode 474 ng One Piece. Number 4, Luffy and the Straw Hats time skip. At nagbalik na ang Straw Hat Pirates para akunin ang One Piece. Natapos na ang kani-kanilang mga training para lumayag ulit. At dito natin makikita ang bagong Luffy after 2 years. Meron isang grupo ng mga pirata ang gumagaya sa lahat ng miyembro ng Straw Hats. Pero nakita agad ng mga Marines na peke sila at na-detect ng PX-5 na andoon ang totoong Luffy sa body at tinira niya ito ng laser na galing sa bibig. At nagulat nga ang lahat dahil nakita nila ang totoong Monkey D. Luffy. Kamukhang kamuka ng nasa poster at pinakita na ni Luffy ang kanyang kakayahan. Segundo! At ginamit na ang Gear 2nd sa napakahabang panahon. At nawanhit nga niya ang PX-5. Mapapanood nyo ito sa episode 521. Number 3, Ace death and thanking Luffy for loving him. Ang episode na ito ay umiikot sa kamatayan ni Ace at pagpapasalamat niya kila Luffy dahil sa pagtanggap sa kanya kahit na may pangit siya na background. Kaso nga lang tinrigger ni Akainu ang Whitebeard Pirates na nagdulot kay Ace na bumalik at protektahan ang pangalan ni Whitebeard. Sinabi din ni Akainu na talunan si Whitebeard at nahulog ni Luffy ang Beaver Card ni Ace at dun na naganap ang di inaasahan na imbis na si Luffy ang naatake ni Akainu, protektahan siya ni Ace at tumagos ang suntok ni Akainu sa gitna at dun na nagpasalamat si Ace kay Luffy at sa iba pang nagmahal sa kanya. Kahit di na daw niya deserve mabuhay sa mundo ay minahal pa din siya. Arigato! Mapapanood ito sa episode 483. Number 2. At ang number 2 natin ay ang pick ni Luffy. Ito ang Gear 5 or Gear 5th. Ito na ang pick ni Luffy na kung saan incarnation of the legendary Joy Boy. Ito ang nagpabaliktad sa laban niya kay Kaido na ilang beses siyang natalo sa mga nakaraang episode. Ang Gear 5 ay mythical Zoan type na God Fruit or mas kilala sa model Nika. Mata no nao, Taiyo no Kami, Nika. Na kaya niyang gawin ang lahat kung ano man ang nasa imahinasyon niya na tila ba freedom. Kaso gaya ng Gear 4, nakakapagod din gamitin ang Gear 5 dahil sa pagtuloy na gamit ng haki. Mapapanood ito sa episode 1071 ng One Piece. At ang number 1 sa ating listahan. Number 1, Gear 2nd first appearance. Luffy's new major power up for such a long time. Ito ang paggamit ni Monkey D. Luffy
ng Gear Second sa kalaban niya na CP9 na si Bluno. Ginamit nga niya ito dahil di niya matalo-talo ang CP9. At dahil doon, nadakip si Robin at sinabi niya masaya daw siya na nakalaban niya ang mga CP9. Kasi kung di daw dahil sa kanila, di daw niya mapoprotektahan ang kanyang mga nakama kung mananatili siyang mahina. At isa ito sa pinaka-iconic na transformation sa anime いやセカンド na kung saan di makasabay ang CP9 member na si Bluno sa kanya. At mapapanood nyo itong iconic Gear Second na to sa episode 272 ng One Piece. At yan ang top 10 most popular episode sa One Piece. Actually, sobrang dami talaga. At kung pwede lang gawin top 50, gagawin ko. Kaso magiging mahaba na masyado, kaya ginawa na lang natin top 10. So kung meron kayong mga episode sa One Piece na nagbigay sa inyo ng goosebumps o naiyak kayo, paki-comment naman sa ibaba. Shoutout kay Alma Ramirez ng Binondo, Roberto Gonzales ng Quiapo, Isabela Lopez ng Intramuros, Lorna Garcia ng Pandacan, Eduardo Rivera ng Ermita. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment nyo lang ang inyong buong pangalan at kung saang lugar kayo. At kung nagustuhan nyo ang inihain ko sa inyong anime, paki-like, share, and subscribe naman para maging updated kayo sa mga susunod na video na ilalabas ko. Hanggang sa muli mga otaku!